Kumusta naman sa mga nagagapuan kong kuya? A blessed day po sa ating mga viewers sa Pilipinas. Day din po sa mga nanonood dito sa Riyadh. We are live at LOTH Podcast! Amen. Glory to God po. So, ako po si Ate Grace. Ako nga po pala si Kuya po. Ako nga po pala ang inyong likod, si Kuya Eric. Ako pala si Kuya Marvin po. Praise the Lord. Sa biyaya ni Lord ay napakabuti po ng Panginoon. At tayo dito ay pinagsama-sama upang talakayin po na isa sa mga medyo mga masiselan na usapin sa church, God. sa mga nangyayari sa church sa mga panahong ito. Balita ko, usong-uso yan, Ate Grace. Usong-uso Amen. to. Kumbaga, napapanahon, in. Hindi nawawala. Lagi meron. hot issue. So, ating pong topic sa araw na ito ay ang lost and found. When you say lost, mga kaps, what comes into your mind? Yan ba yung mga nawawala? Yung mga nawawala siya? Nawawala. Amen. Pero Ben, natatagpuan sila. Amen. Natatagpuan or pwedeng matagpuan. Ito pala yung issue dati na nangyayari pa rin hanggang ngayon. Continuous, kumbaga. Isa sa mga purpose ng usapin natin ito, paano nga ba matatapos or paano nga ba mapiprevent itong mga loss na ito. When we say loss, maraming categories eh. Hindi lang tayo magpo-focus sa isa. Not once, not twice, but thrice. First topic po natin, category ng loss is unreached. So, when you say unreached, Kuya Robert, ano po yung pumapasok sa isip natin pag unreached? Para malaman din ng ating mga viewers. Ate Grace, sa akin, siguro yun yung mga hindi naabot. So, unreached hindi maabot. Ano muna, Ate Grace? Hindi maabot ng ano? Hindi maabot ng salita ng Panginoon. Paano sila naabot, Ate Grace? By the grace of God, napakabuti talaga ng Panginoon kasi may gagamitin at may ginagamit siyang tao para maabot ang mga ito. Ang mga unreached na tinatawag natin. So, sa pamamagitan ng Yan ba yung missionaries? God is sending missionary sa mga unreached. Isa po sa mga ginamit na instrumento ng Panginoon para sa mga unreached or naging misyonaryo or naging missionary. Gusto niyo na bang makita? Amen. Ang kanya. Huwag na natin patagalin yan. We are so excited. Based po sa category ng ating unreached at kung paano po naabot ng kapatid na ito ang mga unreached na mga kapatid. Amen. Panoorin po natin ito. Please, Watch this! speaking of missionaries mga kaps, meron tayong naimbitahan na sa murang edad ay sumabak sa pagmimisyonaryo. Let's all welcome Ate Princess Bitanghol. Hindi po kayo sumali sa pagiging misyonaryo or imparts the vision of God, the dream of our Father, that all nations, all tongues, and all knees bow before Him. who is your influences? Sino yung nag-influence sa'yo para sumabak ka sa pagiging misyonaryo? The power of the gospel that made me serve the nations, serve the souls, the unreached souls. So, what are the preparation, Ate Princess, before the mission? For the mission, it's a hard experience. There's the financial issues, Yes. hard spiritual condition. Ready ba ako pumunta? Yes, Am I exactly. Sino yung mga na-reach out mo noon? I have been to 3 short-term mission trips po. The one in Morocco was, I think, 12 days. Winter po sa Saudi po, but in the northern region, 1 month po sa Riyadh. Yeah. Amen. When we say unreached kasi, totally, hindi sila nakakarinig ng word of God. So, how did you approach them? At first, it was really hard. The important thing really is not to, don't pressure, don't force the gospel. But the first thing really is to build connection. Kasi ang condition ng hindi nag-preach ng gospel, it's not a grateful heart. Hindi siya, it's a believer that doesn't fear the wrath of God. It's important that we disciple one another and to disciple all nations and teach them the commandments of Jesus Christ. Ganun po ka-importante kung bakit kailangan nating abutin yung mga unreached. Kasi ang gusto ni Lord sa buhay natin ay sama-sama tayo sa kanyang kaharian pagdating niya, di ba? Thank you po, Ate Princess. Thank you so much. Thank you, Ate Princess. Tapos na po natin under yung category ng unreached. Next naman po tayo sa unbeliever. And by the grace of God, tayo ay may naimbitahan din na mag-share ng kanyang experience as unbeliever before. From unbeliever to believer. So under the category po ng unbeliever, tayo pa ay may na-invite na isang kapatid na willing na mag-share sa kanyang journey from unbeliever to believer. So hindi na po natin patatagalin. Let us all welcome Ate Dory Sigapo.
Amen. Praise God. So, may question lang po kami, Ate Dory. Amen. So, how is your life po dati nung hindi nyo pa po nakikilala ang Panginoong Jesus? Noong unbeliever ka pa. Amen. Nung unbeliever pa po kayo. Ang masasabi ko lang po nung hindi ko pa po nakilala ang Panginoong Yesus po ay ako po yung tipong tao na magagalitin, mataas ang tingin sa sarili. Ako yung tipong tao na pag kinanti mo, hindi kita urungan. Gaganti at gaganti. Gaganti at gaganti talaga ako. At napakadali lang lumabas sa bibig ko ang pagmumura. Parang ang sarap-sarap pakinggan ng pagmumura. Pag nagagalit ka na, ang sarap magmura. Talaga yung buong-buo ang mura. Malutong. Ang lutong. Malutong na malutong. Amen. Yun ako noon. Ate Dore, meron lang pang follow-up na question regarding sa tanong niya. Paano niyo po nakilala si Jesus Christ? Amen. Meron pong isang kaibigan Amen. na nakilala ko na siya po ay kilala na niya ang Panginoong Hesus. Hindi ko po talaga kilala ang Panginoong Hesus. Alam ko may Diyos, pero hindi ko po siya kilala. Ano Diyos? Kasi po ako po ay nanggaling sa kultura ng Muslim. Amen. Ang mama ko po is Muslim, ang papa ko is Christian. So, naguguluhan ako. Kakilala ako, may isang kaibigan na nagpaliwanag sa akin, pinarinig sa akin ng salita ng Yesu Kristo, kung ano siya, kung ano yung mangyayari. Tumatak sa isip ko yung mga sinasabi niya. So, kinilala ko ang Panginoon. Amen. So, Ate Dory, kayo po ay nakakilala sa Panginoon, tinanggap nyo na ang Panginoon sa buhay nyo. Ano na po yung buhay nyo ngayon? Na kay Kristo na kayo, na tinanggap mo na ang Panginoon. Ang pinakamaganda doon, Amen. ang Panginoong Hesus, ang gagawa ng paraan sa lahat ng struggle na pagdadaanan. Amen. Nangahawakan ka na may kasama na akong Diyos. May kasama ko na si Jesus sa buhay ko. Ate Dory, from unbeliever to believer, ano po yung maipapayo nyo sa mga viewers natin ngayon? Ano po yung may advice nyo sa kanila? Hindi pa po nakakilala sa Panginoon, huwag po kayo mag-alinlangan, huwag po kayo magdalawang isip kilalanin ang Panginoon. Kasi ang lahat ng meron ka, lahat ng pagsubok na dumating sa buhay mo, walang sagot kundi ang Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Dory, if I may a relationship with Jesus Christ right now. Sa ngayon po, ang relasyon ko sa Panginoong Hesus is, Jesus is my Savior, Amen. my everything. Maraming salamat po, Ate Dory. At, Maraming salamat po at ikay nakapanayam namin. from unbeliever to believer. Amen. So, praise the Lord po sa buhay niyo, Ate Dory. Maraming salamat po muli sa pagpapaunlak. At naway may natutunan po ang ating mga viewers sa araw. Under po sa category Amen. ng apostate or backsliding, may naimbitahan po tayo na nakaranas Amen. ng pagbabackslide. Let us all welcome Pastor James Blas! I have a question for you. Can you describe po yourself before you backslide po? Naging smooth po ang aking buhay noon dahil naging busy sa prayer meeting, sa Bible study, sa ministry. Smooth sailing po nung naging buhay ko noon, nung nakakilala ko sa Panginoon. Meron din po akong tanong, Pas. So, ano po yung mga naging constant na struggle po nung before po kayo nag-backslide? And naka-affect po ba yun dun sa ano nyo po, sa pag-backslide nyo po before? Yun nga po, no, dahil napipil ko na parang lahat nasa akin na, overwhelming talaga ako. Nakalimutan ko yung kung saan ako dapat mag-focus. Focus lang ako sa sarili ko, sa mga na-achieve ko, sa mga gagandang bagay na ginagawa ng Panginoon. Hindi ako nakafocus sa nagbibigay. Amen. Ngayon, nung dumating ang mga problema na, ayan na po, no, nagkaroon na po ako ng, ng mga agam-agam, panghihina, no, and discouragement. Pas, meron ka pong nabago sa inyong paniniwala nung nagbabackslide po kayo? Meron po, no? Talaga po kasi yung ginagamit ng demonyo nga, di ba? To Amen. kill, to destroy, Amen. di ba? Amen. So, talagang dinestroy niya talaga yung pananampalataya ko, yung paniniwala ko sa ating Panginoong Jesus. To the point na talagang I persecuted Christ. Grabe talaga yung backsliding na yun dahil talagang even the pastor na nakakausap ko is talagang sinasabihan ko talaga na manda sa akin. After sa yung pag-backslide, ano pa bang nangyari sa buhay mo, Pas? May nangyari pa ba? May mga nabago pa, Pas? Amen po, marami. Actually, parang ang dating sa akin nun, wala na akong kaibigan. So after nung nag-backslide kayo, Pas, paano po kayo nakabalik muli sa Amen. pananampalataya or paano kayo nakabalik sa church? Pagbalik ko sa pananampalataya ulit, di aksidente. Sabi nga, kung pinili ka niya, talagang kahit anong gawin mong takas, babalik at babalik ka. Sinabi ko sa isang pastor na, paano po ba bumalik? Ang sagot sa akin ng pastor, nakabalik ka na. Nabasa natin sa Bible, di ba? Saan tumitingin ang
ang Panginoon sa puso. Sa heart. No, hindi yung sa gawa mo, hindi yung sa gawa mo eh. Sa puso ko, nandiyan na pala yung desire mo. Desire na Sa puso mo na bumalik ka sa Panginoon. So, kaya pala sinabi niya sa akin, nakabalik ka na. Ipagpatuloy mo na. How is your Christian life now na nakabalik ka pa? So ano na yung buhay mo yun na muli ay nakabalik ka sa Panginoon? Praise God, kasi marami akong natutunan na mga bagay na hindi ko ginagawa dati. Amen. Amen. Devotion, reading the Bible daily, no, and then praying, no. Hindi ko nagagawa dati yan kahit na ako isang Kristiyano. Hindi ko nagagawa 'yun na araw-araw na nananalangin. Pinakamaganda ginawa ng Panginoon sa buhay natin is yung bumabalik tayo agad sa Kanya. Amen. Humingi tayo ng tawad. Hindi tayo nananatili sa mga pagkakamali na nagagawa natin. What can you say about your relationship to Jesus, with Jesus, right now na nakabalik kayo? Kumusta po yung puso mo at relasyon mo sa ating Panginoong Jesucristo? Sa Christian now, no, sa paglilingkod sa Panginoon, nakakita ko ulit, no, at naranasan ko ulit yung mga provision, yung mga blessing, Amen. no, yung mga ginagawa niya sa akin dati na nawala. Ngayon, ibinabalik niya ulit. It's like the prodigal son, di ba? Parang umalis siya, pero pagbalik niya, Nagsisi siya. lahat ibinalik sa kanya ng kanyang ama, yung mga nawala sa kanya. Sabi nga, hindi mababawasan yung pagtingin sa'yo ng Panginoon. Kahit ano man yung kasalanang nagawa mo, or ano man yung mga ginawa mo na hindi mabuti, ganun pa rin yung magiging pagtingin niya sa'yo once na bumalik ka. Hindi nababawasan ang value ng bawat isa sa atin once we return back sa ating Panginoon. Amen, Pas? Thank you so much po, Pas. Thank you so much sa inyong buhay, Pas. Salamat po sa pagpapaulak. Amen. Praise God. So once again, welcome to LOTH Podcast at glory to God. Dahil ito na po, yung pagtatapos ng ating napag-aralan at ang yung ating usapin. Amen. So, glory to God dahil tayo ay natapos. Yes. Amen. Amen, mga kapatid. Praise So, Tapos na. ang ating pong topic para po sa kaalaman ng lahat ay kinuha po natin sa Luke chapter 15 verse 1 to 32. Amen. So, doon po umikot yung ating ang ating topic which is Amen. yung lost and found. Amen. So, matanong ko lang Kuya Ruben, ano po yung natutunan nyo na pwede nyo mai-apply sa church at sa ministry na hinahawakan nyo or pwede nyo hawakan in the future? So sa akin ang makukuha ko na isang prodigal son. Umalis sa kanilang bahay at doon nagpakasaya siya. Amen. Lahat ng mga gusto niya ay ginagawa Ginawa niya. Na siguro ito na ang time na kailangan akong bumalik Bumalik sa siya. Amen. Nung Mangingi ako. bumalik siya, siya ay Nag-repent siya, Nag-repent. Humingi siya ng surat sa kanyang ama. At siya ay siya ay welcome sa kanyang ama. Amen. So sa application naman, siguro kung mayroon man akong mga kaibigan na parang napansin ko na nawala na, so yun ay mag-encourage ako sa kanila na Amen, Kuya Bon, kayo po. Yun, praise God po, Ate Grace, no? Ang isa po na natutunan ko dito is yung sa lost sheep po. Amen. Biruin niyo po, isipin niyo yung kilos ni Lord Amen. para dun sa mga sheep. Isipin niyo po, iniwan niyo po yung 99 para hanapin yung isang sheep. Amen. Amen. Nawawala. Isipin niyo yung pag-ibig ng Panginoon na pinadadama sa atin. Amen. So, ganun din po tayo, kagaya po sa ating ministry. So, kapag may mga nawawala po tayong kapatid, so, meron po tayong napapalayo na kapatid, lalo na sa may ministry. Kagaya po sabi ni Kuya Ruben, kailangan po natin talaga mag-encourage ng mga kapatid Amen. upang maibalik sila Amen. sa gawain ng Panginoon. Amen. Amen. Kuya Marvin, kayo po. Praise God. No? So, yun nga po yung sabi ni Kuya Ruben, ni Kuya Bon Musli. Kailangan po talaga natin we surrender our life talaga sa Panginoon. And we truly repent. Amen. Yun po talaga mostly. We truly repent. Then, yun nga po yung pagmamahal talaga ng Panginoon sa atin is nariyan lang talaga. Bagkos, as a people po, ma-pride tayo eh. Kaya tayo lumalayo. Pero ang Panginoon, patuloy pa rin tayo naiyayakap. So, Amen. mostly, we come back lang po sa ating mahal na Panginoon. Amen. Kuya Amen. Eric? Amen. So sa akin naman po mga kapatid, yung talagang tumimo sa akin yung sa lost sheep and sa lost coin. Kasi God value dun sa mga sinner. Amen. Amen. Kaya tulad po natin noon na mga sinner po tayo, na meron po tayong value sa Panginoon. Amen. Like lost sheep, hanapin tayo ng Panginoon. Kaya may value talaga tayo sa Panginoon. Amen. At sa application naman, tulad nga sinabi niyo sa mga kapatid, tayo naman sa mga sarili natin, ang may nating application nun is we have value. Amen. I-cherish natin na meron po tayong value sa Panginoon. Amen. Kaya hindi tayo kailangan mawala sa kanyang presensya. Amen. Glory to God. Amen. Glory to God. Sabi nga po, napakaganda ng ating usapin. Ikaw ay nawala at muling nakabalik. At Nakabalik. kung bumalik tayo
sa kawan ng Ama. Amen? Yung value natin as kanyang anak ay kailanman hindi nabawasan. Amen. So, kung nagkasala ka man, may pangyayari man sa buhay mo na naglayo sa Ama, once na bumalik ka, He will restore you sa dating ikaw. Sa dati kung paano kanya nilikha, i-restore kanya. At kailanman, walang panghuhusga, Amen. walang Amen. tanong, Praise God. Amen. pagtanggap lang at pagmamahal. Amen. Amen. So, maraming salamat. At Amen. Sisit, natapos na natin ang ating Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you. So, paano? Magko-close na tayo mga Amen. Labs. Kasabihan nga po tayo. So, Amen. basahin po natin para medyo mag-impact sa ating mga Amen. viewers. Okay? Never mind what you have done. You are lost, but now you are found. It's time to come home. Amen. So, glory to God. Amen. This has been LOTH Podcast signing off. Bye-bye.